Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsihupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, tayo po ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Hesus tungkol sa paghahari ng Diyos. At nais ko lang po ulit ipaalala na ang kanyang mga kausap ay ang mga punong saserdote, mga matatanda ng bayan o tinatawag din mga leader ng lipunan. Ngayon, nakapiling natin, mga nagsisimba ngayon, ang mga aspirant na maboto muli o maboto sa unang pagkakataon, ang mga nagnanais maglingkod sa ating barangay, barangay chairman, chairwoman, SK at mga kagawad. Pwede po ba tumayo yung mga tatakbo sa darating na eleksyon? Hindi pa naman to kampanya, kaya huwag kayo matakot. Pag natatakot kayo. No? Sige po. Salamat po sa pagdalo sa misang ito bago magsimula yung pinaka-kampanya. Tama ba yung kampanya? No? Sisimulan nito kailan? Sa 19. No? Sa 19 at isang linggo lamang po ang binigay sa kanila para ipakilala ang kanilang mga sarili at kumbinsihin ang mga nasasakupan, mga kabarangay, kung sila ba ay nararapat bigyan ng pagkakataon o ibigay muli ang pagkakataong makapaglingkod sa atin pong barangay. Okay. Pero nawa,
sa mga nagnanais maging lingkod, tandaan niyo po na kayo ay mayroong pananagutan hindi lang sa mga kabarangay, kundi lalo tigit kayo ay may pananagutan sa Diyos. Ano man ang gawin ninyo, paano nyo man isagawa o isabuhay ang pagtitiwala na ibibigay sa inyo ng Diyos, kayo din po ang mananagot sa Diyos. Yung pang pagsusulit. No? Kaya nga, nung nakalipas na linggo, tungkol po doon sa may-ari ng ubasan at ang ubasan ay ipinagkatiwala sa kanyang mga kasamahan. At nung panahon na ng pitasan, nung humihingi na siya ng parte, ayaw magbigay. Kaya yung mga inutusan para paalalahanan sila ay binastos, pinatay, binato. No, yun ang kanilang naging pag-uugali. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag makapal ang mukha. Kayo po ay, tayong lahat, no, kung tutusin, ay binibigyan ng tiwala, ipinagkakatiwala sa atin. No? May mahalagang ipinagkakatiwala, lalo tigit sa mga nagnanais na maging lingkod ng barangay. Ang tungkuling ito ay hindi nyo deserve kung tutuusin. Hindi nyo deserve. Kung titingnan natin ang qualifications na kailangan, baka wala kayo sa kalingkingan. Pero dahil sa pagtitiwala ng Diyos, kaya kayo naririyan o kaya kayo iluluklok dyan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kahit ako na bilang pare, no? Hindi ko to deserve. Ito ay dahil sa awa at grasya ng Diyos na nagtiwala sa akin. At pagsumikapan natin, no, na maging mabuting katiwala para dito sa simbahan at para sa barangay. At nawa, sa pagtutulungan ng mga punong saserdote o pagtutulungan ng mga leader ng matatanda ng bayan, pare-pareho tayong makarating sa langit. Na siyang pinapaalala sa atin ngayong araw na ito. Ipinaliwanag ni Jesus ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos at ito'y gumamit ng karanasan ng mga tao, ang kasalan. Naghahanda ang Diyos o yung hari para sa kasal ng kanyang anak. Espesyal ito para sa kanya. Kaya gusto niya maraming tao. So, ang pagpunta sa langit na kung saan ginagamit ang kasalan. So, ibig sabihin, ano bang mayroon sa kasalan? Maraming pagkain. Ano bang mayroon sa kasalan? May party, masaya. Bawal ang lungkot, bawal ang mag-emote. Kung mag-i-emote ka rin lang sa kasalan, huwag ka nang umaten, panira ka. Diba may mga ganun, no? Party, tapos ikaw nakamukmo. Party, tapos ikaw wala kang natupag, kundi mag-gadget ng mag-gadget. Hindi ka nagbibigay ng full attention. Ganun, di ba? Kasi makipagsaya ka. Makipag-party ka kasi yun na yung, di ba, pagkakataon na mararanasan mo yung kasaganaan, mararanasan mo yung katahimikan, mararanasan mo yung kaligayahan na kapag nakikita mo yung dalawa o yung ikinasal, talagang mararamdaman mo din na talagang mayroong forever, ang sarap-sarap namang mabuhay. Ganun yung feeling. Yung gustong pumunta ng langit, pumalakpak. Parang iba nagdadalawang isip, no? Parang mas masaya daw sa impyerno. Okay, good luck po, no? Pero sa paliwanag ni Jesus, isa sa mga matututunan natin, kahit gustuhin mong pumunta ng langit, kapag hindi ka inimbitahan, hindi ka po pwedeng pumunta. Ha? Kahit gusto natin. Kaya nga, nagsisimula
ang pagpunta ng langit sa pamamagitan ng imbitasyon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, iniimbitahan ka ng Diyos. Anong sagot ninyo? Iniimbitahan pala tayo ng Diyos. Pumalakpak naman kayo, gusto nyong pumunta ng langit. Para kayong adik. Di ko kayo pinapalakpak, no? May sinabi ba ako pumalakpak kayo? Diba? By invitation. So, ibig sabihin, kung iniimbitahan ka, isang karangalan yon para sa iniimbitahan. Kasi kung pumunta ka at hindi ka inimbitahan, medyo may kakapalan yan. Diba? Out of place ka eh. Hindi ka karapat-dapat. Yung pagpunta to ng langit, kasi ngayon talagang pag iniimbitahan sa kasal, marami ayaw pumunta talaga eh. No? Pero ito, yung sa konteksto natin, may kasalan. Ito yung pinapaliwanag na Jesus. Ganito ang parabang pinipicture natin. Doon sa langit may kasalan. Maraming pagkain. Sabi nga, no, pinatay na yung baka, nakahanda na. Hindi lang lechon manok, hindi lang sisiw, lechon baka, pinatabang guya. Ready na lahat ng pagkain, masasarap na pagkain. Inihintay na lang yung mga inimbitahan. Pero tinanggihan sila nung pinakaunang inimbitahan. Kaya sabi, lumabas kayo no, sa mga lansangan, sa pangunahing lansangan, inutusan yung mga alipin, o nakarating dito sa Divisoria, nakarating dito sa Kamba, o ngayon ang imbitasyon, naririnig natin, iniimbitahan tayo ng Diyos pumunta ng langit. Mamaya, kukunin ka na. Ayaw, di ba? So malinaw. Malinaw. Marami sa atin, ayaw pa. Busy pa. Mangangampanya pa eh. Wag muna. Mangangampanya pa. Na okay, take your time. Pero mayroon tong limit. Hindi naman magdamag 24 hours, 1 week, 1 month yung celebration ng kasal. Meron na ba kayo nakitang kinasal? Yung salmista natin, ikakasal, no? Malapit na. Ilang araw ba celebration, Brad? Wala naman. Di ba? Kaya kung nasa sa iyo, kung tutugon ka o hindi, pero kailan? Baka ano yung mga dahilan? Sabi kasi dito, yung ibang inanyayahan, busy sa business, may aasikasuhin, may kanya-kanyang lakad, mayroon sa bukid, mayroon dito sa atin, titinda pa, titinda ng gulay, magpapasan pa ng mga kargador, magta-tracking pa, o ano pang mga dahilan. Kasi ang dami nating tao dito sa distrito natin, San Nicolas, pero mangilan-ngilan lang tayo laging nagsisimba. Ganun din, imbitasyon eh. Kasi mahirap po na pagtapos na ang pagdiriwang, tapos na ang selebrasyon, saka ka papasok. Sarado na. Nailigpit na. Naisyaron na yung mga natirang wala nang kakainin. Kasi di ba po sabi, mayroong pumasok, di ba? Para bang inopen na sa lahat eh. Masama't mabuti, pinapasok na eh. Kasi yung priority inimbitahan ayaw. Sayang naman yung kasalan. Kaya, sige, kahit sino. Basta willing, gustong makisalo, sige, pasok. Kaya lang, sabi dito, merong isa pumasok nga. Ando na yung pagkakataon eh, di ba? Makakakain ka na masarap, pero hindi naman naghanda. Hindi proper yung kasuotan. Hindi nakadamit pang kasalan. Ano ba usual na damit pang kasalan? Puti. Puti, simbolo ng kalinisan.
Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maligo ka naman. Dinadaan mo sa pabangoy, dinadaan mo sa make-up. Tapal tayo ng tapal. Kaya hindi rin tayo nagiging malinis sa kalooban. Kasi yun yung tinitingnan. Yun yung damit. No? Kaya nga 'di ba pag binibinyagan tayo, yung simbolo ng pagdadamit ng puti, tanda ng kalinisan na dapat mula binyag, ito rin ang susuotin natin kapag tayo nakarating ng langit. O sana makarating ng langit. So by invitation. So kung narinig mo na ito, paghandaan mo naman. Paghandaan, hindi pwedeng meron naman sigurong next week o next month. Yung iba nga, next year ha, ikakasal na ako next year ha. I-reserve mo na. Kasi special ito eh. Kung tinitingnan mo bilang special. Pero kung wala lang, hindi mahalaga sa'yo, okay lang. Bahala sila yan. Saka na yan. Kasi ngayon, nagsisimula ang paghahanda. Mahirap po yung itataboy tayo. Yung pagdating pa lang sa gate, di ba, minsan, mayroong mga nagche-check. Ano pong pangalan nyo? Wala ka sa guest. Kanino po kayong guest? Doon sa bride o sa groom? Doon po sa best friend. Di ba? Doon po sa best friend. Tandaan niyo po ulit, ha? Ang langit, by invitation yan. Sa impyerno, no need for invitation yan. Hindi ka iimbitahan ng demonyo, punta ka dito. Kasi automatic, kapag hindi mo tinanggap ang imbitasyon ng Diyos doon sa kasalan, doon sa langit, sa impyerno, ang punta mo. Hindi ko alam kung makakapag-celebrate doon sa impyerno. Puro apoy, puro paghihirap, walang hanggang paghihirap na hindi rin namamatay na apoy na papaso sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, humanda ka sa impyerno. Pero may panahon pa po, no? Kaya nga, imbitasyon ito, ha? Pinaghahanda tayo para sa araw ng kasal, maging talagang kabilang tayo sa karapat-dapat na naroroon. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.